Nagtatapos, mga kapatid, ang ating liturhiya sa karaniwang panahon sa araw na ito at ating itinatanghal, iniluluklok si Kristo bilang hari ng sanlibutan upang bigyang diin ang pagtatapos ng karaniwang panahong ito dahil tapasok na tayo sa panahon ng Adbyento sa susunod na linggo. At ano ba ang pinakamahalagang mga mensahe sa pagdiriwang na ito, mga kapatid, ng Kristong Hari? Unang-una, sinasabi sa atin na ang pagliligtas ng Diyos ay may simula at may katapusan. Kung paanong tayo'y nabuhay, paano tayong nagsimulang nabuhay, mamamatay din naman tayo. May katapusan ang lahat na nilikha ng Diyos. Kung paanong ang kanyang pagliligtas ay magtatapos din. Napakahaba ng kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, pero balang araw ito'y magtatapos. At ito'y sinasagawa natin taon-taon upang paalalahanan tayo na lahat ng bagay ay may katapusan. Pero paano ba tayo magka-qualify dito sa mga pinaghaharian ng Diyos? Ano ba ang kung may criteria na pinagbabatayan ng Diyos para tayo masama dun sa kanan kasama ng mga tupa at huwag mapunta sa kaliwa kasama ng mga kambing? Ano ang iisang batayan ng Panginoon? Nakakainggit kumisang isipin na ang mga mahihirap ay palaging may pabor ang Diyos, sapagkat kapag wala kang ginawa sa kanila, mapupunta ka dun sa kaliwa. Pag may ginawa ka sa kanilang maganda, mapupunta ka dun sa kanan. Depende sa ganiwa mo sa buong buhay mo bilang mananampalataya. Kaya napakahalaga ng bagay na ito. Sa isang Kristiyanong bansa tulad natin sa Pilipinas, sana'y walang maraming mahirap. Pero bakas na bakas natin ngayon, nagpaparami ng paparami ang mga taong nagugutom, nagkakasakit at namamatay na hindi nakatitikim ng ospital at gamot. Maraming taong naiiwan sa mga kanayunan, walang trabaho, walang makain, maraming nagugutom. Ito'y isang nakakahiyang malaking sampal sa Kristiyano, sapagkat kung totoong may hari, dapat yung hari ang nasusunod. At kung meron tayong haring itinuturing sa ating buhay, dapat ay ang Panginoong Hesukristo. Kung sino ang hari ng ating tahanan, siya dapat ang nasusunod. Pero iba kasi ang kalakaran ng mga at kaisipan ng mga tao ngayon. Kung sino ang may pera at may kapangyarihan, siya ang hari at susunod ka sa kanya dahil siya ay may malaking impluensya sa iyong ikagiginhawa o ikapapahamak. Kapag kumontra ka sa kanya, alam mo na kung saan ka pupulutin. Pero hindi ganyan ang paghahari na nais ni Kristo, dahil siya isang hari na ibinigay ang kanyang sarili bilang isang abang lingkod ng sangkatauhan. Kung kaya, sa atin mga kapatid, bilang mga mananampalataya, nais ng Diyos na mabakas sa ating mga pagpapasya, mga gawain sa araw-araw, na palaging may puwang ang mga nagdarahop, mahihina, mga nasa laylayan sa ating buhay. Hindi lamang mga pansarili nating ambisyon at hangarin ng ating hinahanap. Sana'y lahat ay, kumbaga pwede sana, walang nagugutom,
walang nauuhaw. Hindi naman pwedeng walang nagkakasakit dahil natural, may nagkakasakit. Pero sana'y may kumakalinga rin sa kanila. At ito ang malakas na mensahe ng mabuting balitang ito. Para tayo ay pagharian ni Kristo at sa paghuhukom ay mapabilang tayo sa mga pinagpala niya. Palagi sana tayong mayroong kaugnayan na ginagawa sa ikabubuti ng mga taong higit na hindi maganda ang kalagayan kaysa sa atin. Salamat na rin naman dahil mayroon tayong simbahan. Marami na tayong nagawang mga tulong, pag-abot sa mga mahihirap sa ating pamayanan. Marami na tayong ginawang charity, pagtulong at kung ano-anong mga pagkilos sa ikabubuti ng mga taong mga naghihirap sa ating sambayanan. At ito'y maganda. Nananatiling isang malakas na tanda ang simbahan sa mundo sapagkat hindi naman ambisyon ni Kristo na lahat ng tao ay maniwala sa Kanya. Nais lamang niya na siya ay magbigay ng isang liwanag ng lakas sa mga tao na nanghihina at na didiliman sa buhay. Kung kaya ang mga ginawa niya, kung susundan lamang ng maraming tao, higit na madarama ang presensya ng Diyos sa gitna ng mundo, masyadong makasarili at masyadong kinakalimutan na ang Panginoon. Kaya sa puntong ito mga kapatid ng ating pagninilay, hingin natin sa Diyos na biyayaan tayo ng mas malakas na kalooban upang sa ating mga mumunting kaparaanan, maging daan tayo ng ginhawa ng mga taong nahihirapan. Maaaring sila'y kasama natin sa bahay, maaaring sila'y kapitbahay natin, o nandyan lang sila pagala-gala sa mga lansangan. Huwag nating kaliligtaan na iyan ang magiging batayan kung tayo mapapasa kanan o mapapasa kaliwa. Kaya tuwing tayo makakakita ng nagdarahop at nahihirapan, ipanalangin natin na sana'y bigyan tayo ng puso na tayo maantig sa kanilang kalagayan. Kasi maraming ang mga tao na nasanay ng tumingin, na hindi na naaapektuhan. Parang namanhid na sila sa mga senaryong nakikita sa araw-araw, kung kaya hinahayaan na lamang natin sila na lumakad, dumaan sa ating mga harapan, na wala naman tayong mga pakialam. Kaya sa pagkakataong ito, sa pagdiriwang natin ng Kristong Hari, hingin natin sa Diyos, sa Kristong Haring ito, na siya talaga ang maghari sa ating mga puso at mga tahanan upang tayo maging instrumento ng kaganapan ng kalooban ng Diyos sa panahong ito na kung saan ang mga tao ay nagiging masyadong malayo na sa pinanggagalingan ng lakas at biyaya na pinagmumulan ng mga bagay na meron tayo sa buhay. Kaya pagpatuloy natin ang pagdiriwang na ito, taglay ang pag-asa sa mga mumunti nating ginagawa, hindi man ito malaki, ito'y nakatutulong at sadyang nakatutuwa sa mata ng Diyos na makita na may mga tao pala na handang tumulong at magkaloob ng kanilang sarili sa kapwa-tao. Amen.